Ang alamat ng langka. Noong unang panahon, sa isang bayan na napapaligiran ng luntiang kagubatan at malalawak na bukirin, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Langka. Kilala si Langka sa kanyang kabutihang loob, sipag at kagandahan. Ang kanyang balat ay kasing kinis ng gatas, at ang kanyang ngiti ay tila liwanag ng araw sa umaga. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, marami rin ang naiinggit sa kanya. Lalo na, ang mga ibang dalagang hindi kayang tapatan ang kanyang ganda at kabaitan. Si Langka ay ulila na sa magulang at nakatira sa maliit na kubo sa gilid ng gubat. Araw-araw siyang nagtatanim ng gulay at prutas upang makaraos sa pang-araw-araw na buhay. Mahilig siyang tumulong sa mga nangangailangan. Pinapainom niya ng gatas ang mga bata, nagbibigay ng pagkain sa matatanda, at tumutulong sa mga magsasaka kapag panahon ng anihan. Isang araw, habang siya ay nag-iigib ng tubig sa ilog, isang matandang babaeng may maruming kasuotan ang lumapit sa kanya. Halatang pagod at uhaw ang matanda. "Iya, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Ako'y uhaw na at pagod sa mahabang paglalakad." Agad na tinulungan ni Langka ang matanda. Pinainom niya ito ng malamig na tubig at binigyan pa ng pagkain. Tinawag pa niya ito sa kanyang bahay upang makapagpahinga. Habang nagpapahinga, lihim na nakamasid ang mga ibang dalaga sa baryo. Pinagtsismisan nila si Langka at pinag-isipan ng masama. Nagpapakitang tao na naman siya, kunwari ay mabait, pero gusto lang niya ng papuri. Hindi alam ng tsismosa na ang matandang kanilang kinukutya ay isang diwata na naglalakbay upang subukin ang puso ng mga tao. Nang makabawi ng lakas, nagpasalamat ang diwata kay Langka. "Iya, dahil sa iyong kabutihan, nais kitang gantimpalaan. Ano ang nais ng iyong puso?" Nag-isip si Langka at tumugon ng buong kababaang loob. "Wala po akong ibang hangarin, kundi ang kalusugan ng mga taga-baryo, masaganang ani at kapayapaan sa aming lugar." Napahanga ang diwata sa sagot ni Langka, kaya binigyan siya ng isang buto ng kakaibang prutas. "Itanim mo ito sa iyong bakuran. Balang araw, ang pudong ito ay magbibigay ng kakaibang bunga na makakatulong sa buong baryo." Iyon ay ang unang buto ng Langka. Ilang buwan ang lumipas, lumago ang puno mula sa buto ng diwata. Namunga ito ng kakaibang prutas na may matigas at matinik na balat. Ngunit kapag binuksan, ang laman ay mabango, matamis at makatas. Nagulat ang mga tao sa itsura ng bunga. "Ano kaya ang prutas na ito? Ang dami nitong laman na parang ginto sa loob." Natikim ni Langka ang bunga sa mga taga-baryo. Lahat ay natuwa at nagsimulang tumulong sa pag-aalaga ng puno. Dumami ang mga langka at naging masagana ang buong bayan. Ginamit nila ang bunga sa pagkain, ginawang kakanin at maging sa gamot. Nabalitaan ng mga dalagang naiinggit ang nangyari at nagsisi sila sa kanilang paninira kay Langka. Humingi sila ng tawad at tinanggap naman ni Langka ng buong puso. Bago tuluyang lumisan ang diwata, nag-iwan ito ng paalala. "Ang langka ay magiging paalala ng kabutihan ni Langka. Matigas at matinik sa labas, ngunit punong-puno ng tamis sa loob. Ganyan ang mga taong may pusilak na puso, kahit minsan ay masubok at saktan. Sa kalooban nila'y laging may kabutihan." Mula noon, kumalat sa buong bayan ang alamat ng Langka, isang prutas na sumisimbolo ng kabutihan, kababaang loob
at kapatawaran. Thank you for watching. Please subscribe.